Isang kababayan natin nagbahagi ng kanyang karanasan dahil na-scam siya ng 31,000 pesos sa Pilipinas dahil sa AI na bagong modus na pwede ring mangyari sa lahat. Kaya maging aware tayo dito mga kababayan. Ang nangyari daw ay tumawag sa kanya sa video call ang kanyang kaibigan na isa ding malaking negosyante at nanghiram sa kanya ng 31,000 pesos. Nakausap niya ito sa video call at nakikita niya mismo ang mukha kaya nakapagbigay siya ng pera. Huli na nang malaman niya na yung FB account ng kaibigan niya ay nahack pala. Grabe mga buddy, ang saklap. Saklap nangyari sa amin. Na-scam kami ng 31,000 dahil lang sa AI. Oo, dahil lang sa AI talaga buddy. Nalimas yung 31,000 ko. Sobrang higpit namin sa pera buddy. Sa 6 years namin sa tindahan, ngayon lang kami na-scam. Kasi hindi kami nag-entertain ng mga tawag mga text, mga chat. Kasi takot na kami sa ganyan, takot kami sa scam. Kasi sa hirap ng buhay. Hindi naman tayo mayaman mahirap lang tayo. Lahat ng pinaghihirapan natin yan, dugot pawis. Sa isang iglap na wala yung 31,000 mo. Ganito kasi mga buddy, yung Facebook account na isang friend namin nahack. Ngayon nag-chat. Ang galing ang galing tsumempo. Busy kami nag-chat nga ganito nga. Siyempre sobrang busy. Pabilis ang video call. Nung nakita namin siya, kunting usap. Ayun, kaya pala nag-blurred minsan tapos namatay-matay. Parang kulang sa signal. Nakita namin siya kaping-kapi yung mukha. Kaya nagtiwala kami. Bigay yung pera. Yung kinagabihan na pag-alaman namin na 2 days o 3 days na palang nahack yung account. Sakit. Sakit talaga mga buddy kasi ultimo nga 25 centavos na nakita ko sa daan, pinupulot ko yan. Ganun kami sa pera. Kaya kayo kung maingat na kayo ngayon, doblehin nyo pa dahil sa AI na yun. Sino ba nakaimbentong hack? Update pala tayo dun sa huling video ko buddy na na-scam kami ng 31,000 gamit lang yung isang AI. Kasi marami nagko-comment dun na hindi naniniwala. Sabi dun nila baka yung friend ko na yun mismo ang nag-scam sa amin. Hindi na-hack kumbaga. Ganito. Bilang kami ang may-ari ng perang 31,000, papayag ba kami na ganun-ganun na lang? Siyempre nag-imbestiga kami. Pumunta kami doon, ganito, ano nang ginagawa, paano, ganito. Totoo, na-hack yung account niya. Ang lang doon, hindi lang na-report agad nung umaga na hack. Hapon agad, mga tanghali nag-chat agad yung hacker sa amin. Tapos hindi namin naisip na siya yung hacker kasi mapera yun. Kaya kami nagbitaw ng ganung kalaking halaga kasi alam naman namin na mababalik agad. Negosyante din yung buddy, malaking negosyo nun. Ngayon, paano nagamit yung AI sa pag-video call? Kasi sabi nila hindi daw pwede. Hindi daw nagamit yung AI sa pag-video call. Nagtanong kami sa mga eksperto, ganito daw yan mga buddy. Diba, meron na silang copy sa Facebook mo, meron na silang sa data mo, nandun yung picture mo. Yun ang kukunin ng hacker. Kunin yung data mo doon, yung picture mo, yun ang pagagalawin nila. Yung mata, yung bunganga, gumagalaw-galaw yun. Gumagalaw-galaw. Tapos, i-record niya lang, yun sa isang cellphone. Naka-record yun sa isang cellphone na gumagalaw-galaw yung picture mo. Kunwari, nagsasalita, na gumaganon-ganon. Tapos, tatawag yan sa bibiktimahin nila. Tatawag.
Pagtawag, yun agad ibungad nila yung may-ari ng account na gamit nila, yung nahack nila. Siyempre, yung tinatawagan, ang first impression, nakita na yung mukha ng kaibigan mo. Yung utang, uy, ikaw, totoo nga, ikaw pala yan, kala ko, ano. Tapos gagawin nilang blurred, medyo blurred, tapos ano, namatay-matay, parang walang signal, para hindi nila mapansin at ma-divert yung attention mo. O, tapos mga ilang segundo papatay na nila. O, ikaw naman nagtiwala ka. O, siya nga yun kasi yung mukha klarong-klaro, nagsalita pa nga. Kaso wala lang siguro signal. O, ganon nangyari sa amin, buddy. Kasi busy kami sa oras na yun. Kaya dapat may gagawin ng gobyerno sa ganitong sitwasyon eh. Hindi pwedeng sabihin nila na ano, mag-ingat lang tayo. Kasi sa lahat, sa TV, sa cellphone, daming AI. Kung di mo nga alam kung anong paniniwalaan mo eh. Dapat yung gobyerno natin may gawing action dito kasi marami may bibiktima. Hindi lang kami. Baka isa lang kami. Yung iba lang hindi lang nagrereklamo. Ingat talaga tayo. Actually, kung sa akin ito nangyari ay talagang mapapaniwala din ako dahil nga nakakausap mo, nakikita mo mukha at naririnig mo ang boses. Baka kung sa akin nga ay baka makapagbigay din ako ng pera. Pero ngayon dahil nga aware na tayo at napanood natin ito ang video o napanood na natin itong video ni Kabayan, ay kailangan na natin magdoble ingat or magtriple ingat. Kung may babayaran tayong cash, lalo kapag malaki, ay mas maiging personal. Kung transfer man, dapat nating i-double check at i-triple check para hindi tayo ma-scam.